Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindi kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa indo mga cellphone. Di kayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o na sa laog kan Santa Misa. Mandiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orag na celebration in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dahil ka masasabotanin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dahil pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namamuot sa biolensya. Bantayi kami sa makatawang kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahan sa imong kaakyan asin buksan ang samong puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakaganan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa inda mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawahan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugan asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang sa to magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya. Pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Ngunyan ikadisisais na Domingo kan ordinaryong panahon, banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awitan ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa Satuyang Children's Mass. Sa Domingong ini, pinapagirumduman kita na ang kadunungan kan Diyos nahihiling sa pagpapasensya. An marhay na tawo, nagpapasensya man. Puunantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Ginigirumdum is espesyal na paagi itong mga pagkakataon na naging halipot an sa tong pasensya o na daikita nakapahiling nin kabuutan sa kapwa. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. Kagurangnan, kaugayi an sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa sainda an mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot. Danay na magpadagos na magbantay sa pag-utob kan sa imong mga pagbuot. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enat na babasahon, pinapagirumdum kita na ang Diyos iyo ang burabod kan hostisya asin pagkaherap. Nagpapahiling kan sa iyang pagpasensya asin pagtao sa iyang mga akinin oportunidad na magbakle. Ang enat na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Ang gabos na bagay nasa pangata mo. Asin, mayo nin ibang Diyos sa naaatubangon tanganing patunayan na tamaan sa imong paghukom. An sa imong kusog iyo ang ginigikanan kan hustisya. Pwedeng mahirakas sa kiisay man. Hulita ika ang kagurangnan kan gabos. Ipinapahiling mo an sa imong kusog kon ang mga tawo nagduduwa-duwa sa kapanoan kan sa imong kapangyarihan. Pinapadusahan mo ang si isay man na nagkakamitbit kan sa imong kapangyarihan. Alagaday iyan ninda pinapahalagahan. Maski mayong sukol ang sa imong kapangyarihan, alagad saro kang mahiherakon na hukom. Pwede mo kutang gibuhon sa mo an ano manabuot mo. Alagad, matinios mo kaming pinaghahadean. Huli sa mga bagay na ginibo mo, tinukdoan mo an sa imong banwa na ang sarong matanos na tao dapat man maging mabuot. An sa imong banwa ang tinauan mo nin dakulang paglaom. Sa pagtao sa inda nin paglaom tanganing magsusol kan sa indang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika kagurangnan magagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan marahay asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na maimbod sa imo. Himatea kagurangnan ang sakong pamibi. Hinanyugaan tingod kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na naggibo mo, maarabot ta masamba sa atubang mo. Kagurangnan asin papamuraway an sa imong ngaran. Ta dakula ka asin nagigibo nin mga ngangalasan. Ika o Diyos ikasana. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan Diyos na mahiherakon asin maugay matinios asin mayaman sa pagkaherak sa katotohanan. Lilingya ako asin kaugayi. Itao mo ang sa imong kusog sa imong surugoon. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot ni San Pablo na ang Espiritu ang nagtatabang sa satuya, lalo na kung kita nagluluya. Siya nagpapamibi para sa satuya sa mga oras na dainyato, aram kung ano, asin paano ang pagpamibi. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, siring man tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Dai kita tataong mamibi siring sa maninigo. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimaherak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay na daita ikakapahayag sa mga tataramon. Ang Diyos na nakakaaram kan nasa puso ni tao. Nakakaaram kan buot sa bihon kan Espiritu. Huli ta ang Espiritu na mimibi, susug sa kabuutan ni Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro pang parabola, inistorya ni Jesus. An kahadean nin langit, nakakaagid sa sarong paraoma, na nagsabwag nin marhay na banhi sa saiyang uma. Alagad, sarong banggi, mantang tururog an gabos, nag-abot an kaiwal niya, sinabwagan nin mga duot an uma, dangan naghali. Kan nagtalubo na an mga banhi, dangan namunga na an mga ani, nagturungaman an mga duot. Kaya, nagduman sa parauma an mga surugoon asin naghapot. Kagurangnan, bakong marhay na banhi an isinabwag mo sa saimong uma? Ta daw tamay mga duot. Kaiwal an naggibo kaiyan an simbag kan parauma. Buot mo nagabuton mi an duot, an hapot minda. Nagsimbag an parauma. Dai, tatibaad, magabot pati an paroy. Pabaya isa nang magtalubo, sabay an paroy asin an duot, sagkod sa tig-anihan. Pag-ani, ipapagabot ko enot sa mga paraani an mga duot, dangan ipapabugkos, dangan susuloon. Pakatapos, ipapaani ko an paroy, dangan ipapasaray sa harong-harong ko. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Jesus is a storyteller. For the past Sundays, laging stories ang ating Gospels. At gumagamit siya ng ordinary things para magkwento. Ang tawag natin sa ganitong literary type o literature ay parable. When you use ordinary things to represent deeper truths, ang tawag ay parable. This Sunday, He offers us a new parable. At dito, nakita natin ang pag-grow ng weeds at ng wheat ng sabay. Simulan natin ang ating reflection sa isang tanong. May tanong ako sa mga bata na nasa choir, pati sa mga bata na nandito sa baba. Yes or no po? Kayo po ba ay nakakagawa ng mali? Yes or no? How many times? Many times. Pag tinanong kaya natin yung mga adult, ganon din yung sagot. Kayo po, mga mama, papa, mga adult na nandito, do you make mistakes? How many times? Many times. In a day, countless times. Maganda po na kasama yung mga anak natin, kaya nating aminin. Ako din, nagkakamali. Ako din hindi perfect. Our children are not perfect children. Sometimes they forget their homework. Minsan nakikipag-away sa mga kapatid. Normal po yun. Ano po? Igwa naman akong mga pamangkin. They are of school age. Nag-iiwal po sinda. So, sulong lalaki, bully, duman sa duwa niyang tugang na babae. Arugman ako kaiyan ka ito. I have 4 sisters. I was the only brother. Para pakiiwal. Habang hinihiling ko ngunyan si Nono, narurumduman ko ang sadiri ko. Sabi ko, marauton pala na kong tugang. But, parti ini kan pagdakula, ano po, our children are really like that. Sometimes, they don't obey us. Sometimes, they tell a lie. Kita man po na mga magurang, arugman kaiyan, minsan, napapasala, nin tataramon, napapasubra. We commit mistakes. Ngunyan, pag nakakagibonin salaan sarong tao, what usually happens? Kayo po mga bata, halimbawa yung classmate po ninyo may tinulak at nakita ninyo.
After that, sometimes we label that child. Yung nanulak, meron na tayong tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya, letter B. Bully. Huwag ka na dyan sa batang yan, bully. O kaya, she's bad. That kid is bad. Maldita yan. Don't be friends with that person anymore. Pero yung batang yun, nakagawa lang ng isang mali, may tinulak lang siya. Pero marami naman siyang ibang mabuting ginagawa, kaya lang nanulak siya. Kaya bully siya. Kahit may iba siyang mabuting ginagawa. It brings us back to today's gospel. In today's story, sabi ni Jesus, merong isang farmer na nagtanim ng wheat. At yung wheat ay merong kasabay na weeds. Nung tumubo, sabi nung servants, Master, hindi po ba't nagtanim kayo ng good seed, ng wheat? Bakit po may mga weeds? Sabi niya, yung kaaway natin, siguro yung katabing farm, pinagtraidoran tayo ng kaaway, kaya ayan tuloy, merong weeds. Sabi nung servants, Master, gusto niyo po ba natanggalin na namin yung weeds? Sabi niya, ay no. Let them be. Dahil baka pag tinanggal natin yung weeds, hindi ninyo mapansin natanggal din yung wheat. Magkahawig po sila ng itsura. And so to be careful, sabi ng Master, let them grow together. Let them grow and wait for the harvest. Ano pong tinuturo sa atin ng Panginoon? The farmer is God. And this is how God sees us. Nakikita po ng Diyos ang ating weeds, pero nakikita niya rin ang wheat. Maraming beses po pag nagkukumpisal ang mga tao, mabigat po sa aming mga pari na naririnig namin lahat ng mga kasalanan, nakakapagod pong makinig sa kumpisal. Pero isa sa mga nakaka-comfort ng mga nagkukumpisal is when you tell them, lahat ng sinabi mo, yung mga mali, hindi ko pa narinig yung mga tama mong ginawa. The Lord sees not just your sins, but also your goodness. Ganito po ang Diyos. He sees that there is hope in people. Nakikita niya ang buong tao. Kaya kahit may nagawa kang mali, hindi lang yun ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya yung kabuuan ng tao. Alam niyo po, itong last week, ang mga obispo ng Pilipinas released a pastoral letter. Tungkol po ito sa mental health. Maganda ang statement ng mga obispo kasi ang mental health ay real concern ng ating lipunan. Napakarami po ng ating mga kabataan ang merong pinagdaraanan sa kanilang mental health. Question ng matatanda, bakit naman noon wala namang mental health? Bakit naman noon tinitiis namin yan? Kahit may problema, kahit mabigat ang demands, di naman kami nag-mental health. Iba po ang kalagayan natin. Hindi bawat time period ay magkakaparehas. Alalahanin po natin na yung kabataan dumaan ng pandemya, dumadaan sa digital divide. Lumaki sila na ang technology connects but also isolates. Kung minsan pag merong isang bata na nagsabi, depressed po ako, sabihin namin, depressed. I-pray mo lang yan. Anong depressed? Kumain ka lang, walang depressed. Totoo po ang depression at totoo pong nakakaapekto ito ng buong pagkatao. Ang mental health is a real condition. Kaya nangangailangan din ito ng tugon. Tama po, pwede pong ipag-pray. Pero ang Diyos po, dinadaan din ang tulong sa panggagamot. Kaya si Lord, ginagamit din po ang mga doktor at ang medicine, mga psychologist, psychiatrist, para manggamot.
One time, meron pong matanda na sumimba dito sa atin. Sabi niya, Father, matanda na siya kaya matatanda na rin yung mga anak niya. Father, yung mga anak ko ayaw akong payagang sumimba. Sabi ng mga anak ko, saka na daw ako magsimba pag malakas na ako. Kaya hindi ko po ininom yung mga gamot ko at pumunta po ako sa simbahan ngayon para magsimba. Sabi ko sa kanya, Lola, ang Diyos po ay nagtatrabaho rin sa inyong gamot. Ang Diyos po ay nagtatrabaho din sa inyong doktor. Kung gusto po ninyong sumamba sa Diyos, dumadaan din ang panggagamot sa science, sa medicine, sa psychology. And so, whenever we have family members who are going through mental disturbances or struggles, maganda pong ipagdasal. Pero tayo pong mga kapamilya, kung kailangan ng professional help, we encourage them. Lagpasan po natin yung stigma na pag may mental health condition ay baliw. Hindi po baliw ang taong may mental conditions. They need our help. They need our compassion. Ganito ang Diyos. Ang Diyos, tinitingnan tayo ng may pagpapasensya, pag-uunawa at compassion. Sana ganun din po tayo sa ating mga anak at sa ating kapwa. Let us pray in this Mass that we may become like God. God who is patient with us. God who sees the whole person and not just our weaknesses and limitations. Matindog po kita, simbagon ta ining tataramon, ipahayag ta ang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo ka lang at asin kang daga. Kan gabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na akit kan Diyos, asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Hibi ng aki dahil na lang, sara sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga asin huli sa tong kaligtasan, asin nalilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon nin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa banal katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarangbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghaalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang tipunon ta ang mga pangangaipo, darahon sa satuyang Ama sa langit. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawon ng pinagkatiwala sa inda. Urog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing bilang sarang komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambag saro, magin mamomoton sa kapwa asin maglikay na maghatol, o magtuligsa sa mga napapasalang dalan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasala na dalan asin mati nin kamunduan, kahurasan asin pagsikwal, mapukawan kan paglawom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos asin makabalik sa tamang dalan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi.
Tanganing ang mga naghehelang, mga nagsusulo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bendisyonan, huli kan pakasabot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dalan mapatawad si sainda mga kasaalan, asin magkamit ng katuninongan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, girumdumuntaan sa tuyang mga kapamilya, mga kamidbid na nag-aagi sa mental health struggles, mga teenager man sinda o young adults o adults na may mga kadipisilan mental, lugod rangahon sinda, kan mahal na Diyos, asin makakuan ng kan kaipuhan na tabang, mamibi kita. Nanhinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi ta manalugod ang simbahan, ang diocese, ang satong parokya, makasimbag sa pangangaipong sa salud na mental, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, ang kapangyarihan kan pagkamuot mo, danay na nag-aanduyog sa mo. Tabangi kami, na dai mapurisaw kan mga kasibutan kaining kinaban, asin dai madaog kan anin karatan sa samong pamuhay-buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawan kan sa iyang haran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aro-aldaw sa gawe nin langit non na buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasaklan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya, kairiba kan koro nin angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod.
Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagadan mo pagulanan, ibig ang mga rekanya mo. At pagkabuhay mo liwating pinakahayaw, sugod na ikaw ang nagtong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Charbel Macluf, hasinan gabos na santos na kaidto pa, na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay natalingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. nagpapasensya kan kapwa, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan baka ako maniligo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod tabi para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mga pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad nin pagtubod. Tokdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamo at sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Heso Kristo, kaguranan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilinga ining sa imong banwaan, asin tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Tukaw po ang gabos para sa nagkapiram paisi.
Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 38,612 pesos asin 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,770 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 10,437 pesos asin 50 centavos. Siring man sa masunod na Domingo, Hulyo 26, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan asin tada Sunday kung saan dadarahon tapuan sa to. Tada kanister asin i-offer po ini sa offertory. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno Albay Cathedral sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo John Ramoso Argamosa kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan Albay, asin Reverendo Matt Jason na Aglatori, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Kasabay man po ninda na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina Seminarian John Roger Rodriguez Avila kan St. John the Baptist Hoveliar Albay, Seminarian Leonardo Avila Canwell kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi Albay, asin Seminarian Ray Bundok Madrigalios kan St. John the Baptist Kamalig Albay. Kung may aram po kamo na makakaulang sa saindang ordinasyon, paiisiyon po tulos sa an opisina o sa chancery. Mawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga minasunod na anonymous, 900, tulong tig 500, 400, Don SV Appliance Center, 5,000, Parishioner, 3,000, Lilia Macan, 500, Cirilio Mercado Family, 500, Kaiser Pharmaceutical Company, 400, Eden Morante, 300, Diyos mabalos po. Salamat man po sa Satuyang Children's Ministry. Salamat sa mga aki na nag-serve digdi sa misa, pati ang mga adult na nag-accompany sa inda, pati ang sa indang very supportive na mga magurang. Palakpakan ta po sinda. Matindog na po kita para sa ultimong bendisyon. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamomoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.